11 Pilipina na mamatay kada araw dahil sa cervical cancer. Paano nga ba aagapan? Bawat 2 oras may namamatayan ng ina, misis, anak o kapatid dahil sa cervical cancer. Habang 11 kababaihan naman sa bansa ang namamatay kada araw dahil sa sakit na ito. Ayon sa datos ng World Health Organization, nasa 342,000 na kababaihan ang namamatay dahil sa sakit na ito noong 2020. Ang cervical cancer ay dulot ng human papilloma virus o HPV na nakukuha sa maaga at hindi protektadong pakikipagtalik. Sa Pilipinas, ikalawa ang cervical cancer sa pinakamaraming kaso ng cancer sa mga babaeng edad 15 hanggang 44 years old. Habang 4,052 na kababaihan naman ang naitalang namamatay sa bansa kada taon. Hihintayin mo pa bang mapasama ka sa mga numerong ito? Ano ang mga hakbang upang mailigtas ang sarili kontra sa cervical cancer? Ating alamin sa OK Doc. Hello mga kasambuhay! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. Welcome to a very special episode of OK Doc. Special po ito dahil meron tayong mission. Mission natin na protektahan ang mga kababaihan laban sa isang killer disease. Number 2, most frequent killer cancer sa Pilipinas, ang cervical cancer. Imagine, 11 babae ang namamatay araw-araw dahil sa cervical cancer. 8,000 Pilipina ang na-diagnose na may cervical cancer noong 2020 at tumataas pa ang bilang na ito. So alam naman po natin na malala na yung pagdurusa na nadadala ng cancer. Hindi lang sa pasyente, kung hindi pati na rin sa pamilya. Kaya mission po natin na magkaisa at aksyonan na maging cervical cancer-free ang Pilipinas. Kaya samahan niyo po kami sa very special episode na ito, ang Babaeng Bakunado sa Cancer Protektado. Vaccine Against Cervical Cancer in the Philippines. Advocacy ko rin po at ng aking buong team yung laban sa cancer. Marami na po tayong mga episodes na nagawa ukol po dito. Pero ngayong araw na ito ay cervical cancer naman ang ating pag-uusapan. So to educate us, kasama po natin ang isang eksperto sa sakit na ito. Isa po siyang obstetrician gynecologist, si Dr. Stephanie Stipi Messina Veneracion. Hi, Doc Stipi! Hello po. Good morning, Miss Jing. Doc Stipi, ano ba itong cervical cancer? The cancer is basically a disease in which the cells of a particular part of the body grows abnormally and spreads to other parts of the body. Dapat malaman natin kung saan yung cervix. Yung cervix naman, or tinatawag nating kwelyo ng matres in Tagalog, is part of the reproductive system that is a small canal connecting the uterus and the vagina. So yung mga babae na nanganak na, alam nila, familiar sila sa cervix kasi ito yung nagdadilate when they give birth. So basically, cervical cancer is growth of abnormal cells in the cervix. Kumusta po ba historically? Tumataas ba every year? Ano ho ang datos natin? Every 15 years, tumataas talaga yung rate ng HPV and also cervical cancer. Globally, cervical cancer ranks as the 4th most common cancer diagnosed in women. And around 342,000 women died because of cervical cancer. In the Philippines naman, cervical cancer has a very high burden because we're a developing country. It is the 2nd leading cause of cancer in women dito sa Pilipinas, and about 8,000 new cervical cancer cases are diagnosed every year based on the estimates made in 2020. And about 4,052 women die yearly because of cervical cancer. 11 women every day die of cervical cancer. So, ganun na. It's a silent pandemic na almost lahat tayo hindi natin alam yan. That's the reason why yung WHO may global call to action na sila because the numbers are quite alarming. Anong dahilan dito, Doc? Matagal ba? Hindi ba to agad na si screen? Matagal bago mahuli? 95% of cervical cancers are caused by HPV, or ating tinatawag na human papilloma virus. Itong HPV
is sexually transmitted. All of us women, we already have 80% chance of acquiring HPV, and of course, later on, acquiring cervical cancer once we already have a history of sexual intercourse. Once in our lifetime, nakakakuha talaga tayo ng HPV. Here's the thing. Some women are very fortunate to be able to clear the infection on their own in 18 to 24 months, while 3 to 5% of women develop HPV-related diseases, and 1% ng mga babaeng yon nagda-develop ng cervical cancer. Dok, yung kulugo o yung warts, yun na rin ba yun? Yes, yun na yun. Okay. Specifically, yun sa genital area, tsaka sa mouth, sa throat, possible din dito sa lungs. Dok, balikan ko lang. So, nakukuha ko ito dahil sa sexual intercourse. Kahit isa lang yung partner mo, pwede mo makuha yung HPV. People have the notion na pag tinatawag na sexually transmitted infection, parang iniisip agad nila na it's related to promiscuity. When in fact, HPV is not directly translated to promiscuity. So, paano mo maiwasan yun, Dok? So, maiwasan natin ng HPV. Primary prevention is yan yung vaccination. Secondary prevention is yan yung screening. We have pap smear, we have HPV DNA testing, meron din tayong visual inspection with acetic acid. Yung mga ginagawa natin sa mga mass cervical screening tests. May acronym lang ako for easy recall. That is ABCDV. A, which stands for abstinence. B, which stands for be faithful. C, which stands for condom. D, which stands for doctor consult. And finally, V for vaccination. Madalas ba, Dok, pag nagpa-check up, stage 4 na or advanced stage na yung cervical cancer? Yung cervical cancer po kasi, before it becomes cancer, it goes through a lot of precancerous lesions. From HPV infection, na 3 to 5%, as I've said earlier, with repeated infection, nagiging precancerous lesion muna yan. For how many years? Okay, yung precancerous lesion stage na yun, wala yun siyang symptoms at all. But yan yung part or stage na the pap smear will be able to detect para matreat yan before magiging cancer. With screening, which is done every 1 to 3 years, kung normal lang, then proceed with the screening. If may abnormality, most especially the precancerous stages or lesions, yun, tinitreat siya before siya magiging cancer. Yan yung major advantage talaga ng pap smear. Dok, bago ko puntahan yung bakuna, yung binabanggit nating quartz, kulugo, hindi, kita ba yon with the naked eye? So yun ba yung sintomas siya, pag lumabas siya, hindi mo kailangang eksperto para makita yun? Yung warts kasi, sometimes wala siyang symptoms eh. But the usual symptoms for that would be itchiness. Or sometimes nafe-feel ng patient pag nag-wash siya, yung parang may rough na sensation. But most of the patients I have seen na may warts, hindi talaga nila alam na may warts sila. So walang pain, Dok? Wala. Unless, pag na-scratch na masyado, tapos parang abrade siya. Dok, may mga tanong po yung mga netizen natin tungkol po dito sa bakuna. Panoorin po natin ito. Ako po si Chris, taga Quezon City. Maganda po malaman na may bakuna na labanan ng cervical cancer. Magkano po ito at may iba-iba po bang uri ng HPV vaccine na pwedeng pagpilian? There are 3 types again of HPV vaccine. We have the bivalent, the quadrivalent, and the nonavalent. For the prices of these, you can approach their nearest doctor for the price of the vaccine. Dok, may ano ba, libre na bakuna? Yes, meron. Pero depende yan eh. Meron tayong mga schools na nagbibigay ng libreng bakuna. Okay, Dok, emphasize lang natin ano po yung gastos sa bakuna versus yung gastos naman pag nagkasakit ka. Of course, ang gastos sa bakuna is quite far from the gastos pag nagkasakit na. Because the burden of the disease, hindi lamang financially eh. We still have the operation, meron tayong the possibility of getting chemo afterwards. So, in comparison to getting the vaccine, of course, mas less yung magagastos mo when getting the vaccine. Dok, may isa pa po tayong tanong ha mula sa atin pong kasambuhay. Ako po si Mary Joy Tayamora, taga Catanduanes. Gaano ka-effective ang bakuna? Kapag po ba may sintomas na ng cervical cancer, kaya pa bang pigilan ng bakuna ang sakit? Or huli na ba ang lahat? Cervical cancer vaccine is very effective and it has already been proven. Kahit may cancer na sila, it's still best for these patients to receive the vaccine to be protected against the other strains pa of cervical cancer.
So, ibig sabihin, Doc, hindi marireverse ng bakuna yung symptoms o yung sakit. Hindi na po. Doc, ito pahabol no, mula sa ating mga netizen. Ang myoma po ba will lead to cervical cancer? Automatic po ba na ibig sabihin po noon nagka-HPV ang isang tao? O Doc, pakilinaw, ano yung koneksyon ng myoma sa cervical cancer o HPV? Yung myoma po, totally walang connection sa cervical cancer and HPV. Cervical cancer, HPV is totally different from myoma. Ayun, thank you Doc ha sa paglilinaw na yon at mamaya babalikan namin kayo para sa iba pang mga tanong. At dahil mission po natin na magpabakuna ang mga kababaihan laban sa cervical cancer, ito po, alam nyo bang pwede na palang magpabakuna sa mga drugstore? O, di ba? Good news sa atin yan. Pero mamaya pa po natin i-discuss no, yung detalye sa pagbabalik ng Okay Doc. Hello mga kasama sa buhay, mga kasambuhay. Ako po si Tita Jing Castañeda. Mas kilala man po ako sa pagbabalita. Narinig ko rin kanina nung kausap niyo po si Mayor Marcy ng Marikina, kailangan talaga natututo tayo mula sa isa't isa. At sa seryosong mga bagay, maaasahan niyo rin po ako sa mga problemang pangkalusugan. Any tips po Doc on how to effectively prevent the virus? Isyung pampamilya. Ang priority namin right now is really taking care of our families. Importanteng advocacies, at syempre, public service. Papasalamat ako, lalo na kay Sir Bob. Laking tulong po ito talaga na natanggap po ako. Thank you so much, Ate Jing, for this opportunity. Yun naman ang magpapasa ng pag-asa. Kaya kung gusto ninyong makibalita, makipagkwentuhan, tumawa o makichika, samahan po ninyo ako sa aking Facebook, YouTube at Kumu Live. Napapanood din po tayo sa ABS-CBN TFC at sa Facebook page ng The Philippine Star. I-follow nyo rin ako ha at Jing Castaneda on Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter at Kumu. Pamilya Talk with Tita Jing. Nagbabalik po tayo sa ating special episode ng Okay Doc. So kanina po ay pinag-usapan natin yung koneksyon ng human papillomavirus at yung nakamamatay na cervical cancer. So nalaman din natin na highly preventable pala ang cervical cancer through vaccination at screening. Kaya pwede po itong maiwasan. Kaya ituloy po natin yung atin pong misyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon. Ayan. So para pag-usapan po natin yung bakuna kontra HPV, kasama po natin ang infectious disease specialist na si Dr. Sibel Abad. Hi, Doc! Hello po, Miss Jing. Good morning po. Morning, Doc. Doc, kanina medyo napag-usapan na po natin no, yung halaga ng pagbabakuna para po bigyan tayo ng proteksyon. Wala nga po dito sa cervical cancer. So dito naman sa HPV, madali bang hanapin yung bakuna laban dito, Doc? So, yung HPV vaccine natin, siguro hindi pa masyadong kilala na compared to yung COVID-19 vaccine. Pero madali naman po siyang hanapin. Available po sa ating mga doctor's clinic, karaniwan, and perhaps po sa ating mga pharmacists, no? Binabalak po natin siya gawing available sa ating drugstores. Okay. Doc, ito yung common na tanong. Ligtas ba ang mga bakuna? Lalong-lalo na itong bakuna laban sa HPV? Yes po. So that's the short answer, no? Ligtas po ang mga bakuna. Very safe po ang mga vaccines. Vaccines have been proven to be effective and safe, no? Actually, nasa top 10 breakthroughs po siya ng 21st century. Ganun po kagaling ang ating mga bakuna. And ito pong HPV vaccine, kahit medyo bago po siya, very safe din po, and actually linalaunch din po ito abroad and internationally, and a lot of young children or adolescents are already being given this vaccine para maiwasan po ang cervical cancer. Doc, ano yung mga common adult vaccine preventable diseases? So aside from HPV, which is our topic of concern for today, meron din pong mga common respiratory vaccines. Medyo kilala na natin yung pneumonia vaccine, influenza vaccine, of course, COVID vaccine. Pero meron din pong ibang mga bakuna katulad ng hepatitis A or B vaccine laban naman sa mga sakit sa atay or mga infection sa atay, no? Ang kagandahan din po ng ibang vaccine, it can also help prevent cancer, katulad po ng HPV vaccine. Doc, ito may tanong mula sa ating mga netizen, no? Iba po ba ang HPV sa HIV? Yes po, magkaiba po ang HIV at HPV.
Pareho lang po sila dahil pareho po silang virus. Kaya lang po ang HIV ay ang tinatawag na Human Immunodeficiency Virus. So ito po yung causative agent ng AIDS kung tawagin, no? So HIV/AIDS, no? AIDS rather. So ang mangyayari is hihina yung immune system with the HIV virus, and kapag hindi po nahuli ng maaga, po pwede pong mag-progress into AIDS. So magkaiba po yun. Ang HPV naman po, or yung human papillomavirus katulad ng nabanggit, ito po ang virus that is most associated with cervical cancer and other warts. Okay, ito naman Doc, mula rin sa ating netizen. Magkaiba ba ang epekto ng HPV sa babae at sa lalaki? Meron pa rin pong bisa ang HPV vaccine kasi it does not only prevent cervical cancer, it also helps prevent anal cancers, no, or penile cancers, or other head and neck cancers. So siguro linawin natin ang HPV vaccine ay hindi lamang para sa mga babae, pero kundi para sa mga lalaki din. Dok, puntahan natin yung tanong ng ating mga kasambuhay. Good afternoon po. Ako po si Joel Isada, taga Sampaloc, Manila. Ask ko lang po kung ano pong mangyayari sa katawan ng asawa ko kung sakaling pabakuna laban sa HPV. Usually po ang mga side effects ay very limited, no? Specifically for the HPV vaccine, ang pinaka-common po na side effect ay headache or sakit ng ulo. Yung sumasakit yung braso or namumula yung braso or namamaga yung braso kung saan itinurok yung bakuna. In essence, very well tolerated po ang bakunang ito. Wala naman pong usually mga allergies, no? Kasi ito po ay isang inactivated vaccine. Katulad po ng ibang bakuna, mayroon din pong dosing interval or dosing strategy kung tawagin ang HPV vaccine. At ang dosing strategy ay nagbabago depending on the age, no? Kung maabutan po natin na bakunahan ng ating young teenagers, age 9 to 14, po pwede pong 2 doses lang po, 0 and 6 months apart. So isang dose ngayon at isang dose in 6 months, no? Kaya lang po kung medyo older na po and age 15 and above na po natin ito mabigay, kinakailangan po 3 doses na po. So very similar to hepatitis B vaccine, which is also 3 doses. So isa ngayon, isa ulit in 1 to 2 months, tapos yung last dose po in 6 months. Doc, for life na yung effect? Hindi natin sinasabing lifelong, pero sinasabi nating long-term, no? So mga 10 to 12 years ang epekto ng bakuna. Okay, Doc. So ito po maraming mga interesado ukol sa bakunang ito. May isa pa po tayong tanong. Naman kung may COVID, pwede po kaming magpabakuna sa mga barangay. Ngayon, saan ako pwedeng magpabakuna para makaiwas ako sa cervical cancer? Sa ngayon po, hindi pa po yata available ang HPV sa local health unit, no? Kasi hindi pa siya kasama sa ating programa ng immunization, no? Kaya lang po slowly, sana po maging bahagi ito ng ating vaccination program. Thank you, Doc Sibel. Mamaya babalikan namin kayo, ha? Pero ngayon, speaking of pharmacies, sa sinabi nga ni Doc Sibel, kakausapin naman natin si Brian Posadas ng Philippine Foundation for Vaccination. Isa rin po siyang pharmacist. At Brian, ito nga yung tanong ko, no? Pag ikaw ba ay pharmacist, automatic na pwede ka nang magbakuna o kailangan mo pa ng training? Lalo na halimbawa, dito sa pinag-uusapan natin, no? Yung bakuna laban sa cervical cancer. Hindi lahat ng pharmacists automatic na pwedeng magbakuna because bago ito, no, sa role namin mga pharmacists. So recently, nag-add kami ng additional scope kasi alam namin na meron tayong kailangang sagupain, no, na cancer as well and other vaccine-preventable diseases. And we also realized, no, na meron talaga tayong gap for adult vaccination. So kagaya sa ibang bansa, we wanted to improve the access para mas madali siyang makuha ng mga pasyente natin. Okay, so ano yung mga training na pinagdadaanan ninyo? So ngayon, no, ang Professional Regulation Commission, they have authorized the National Organization of Pharmacists to undergo a 4-level training program. Kasama dito yung mga scientific trainings and the skills. Ang pinakamahalaga dito yung skills natin at yung management ng mga emergency cases kapag ginagawa natin ang pagpapabakuna. So kasama talaga dito yung turuan sila na magturok ng mga bakuna ng ligtas at epektibo sa mga pasyente natin. Kung ako'y gustong magpabakuna sa isang butika, ano ba yung proseso? Lahat ba ng butika pwede? Kailangan ko ba magpa-appointment?
Sa ngayon, Tita Jing, hindi lahat ng butika pwedeng magbakuna. No? So may mga ilang pharmacy na meron na silang certified pharmacy vaccinator. So sa mga ganito pagkakataon, kailangan tumawag or magtanong tayo no, sa butika na pinakamalapit sa atin kung meron silang vaccinator. And usually, itong mga pharmacy na meron na silang vaccinator, meron niya mga announcement din na nilalagay sa labas that they are administering vaccines in that specific drugstore. O, puntahan naman natin yung tanong ng ating mga netizen. Anong klaseng mga bakuna ang available o pwedeng i-administer sa pharmacy? Sino po ang taga-bakuna sa pharmacy? So sa ngayon, Tita Jing, no, ang pwedeng i-administer ng mga pharmacies are adult vaccines. Specifically, yung bakuna para sa flu, sa pneumonia, at yung human papillomavirus na vaccine natin, yung HPV vaccine, pwede siyang ibigay sa mga butika. So nakita natin, Brian, na napakahalaga ng bagong papel ninyo, no? Dito sa pagpapabakuna ng mga Pilipino. May iba pa bang initiatives o projects ng PPHA para makatulong dito sa vaccination drive? So ang isa sa mga activities na ginagawa ng national organization is to create awareness no, sa mga pasyente natin, sa mga kliyente sa butika na mahalaga magpabakuna. And we are also helping no, in addressing some misconceptions, yung mga maling kaalaman at takot ng mga kliyente natin tungkol sa pagbabakuna. So andyan yung mga pharmacists, we train them, we educate them as well, para kapag tinanong sila ng pasyente, makakasagot sila ng evidence-based no, and backed by science. Okay, so thank you, Brian, for sharing your time. Mamaya, babalikan ka rin namin. At napakaganda nga ng layunin ng grupo ninyo at lahat din ng iba't ibang nagsasama-sama para dito nga sa ating advokasiyang mabakunahan ang bawat Pilipino. So nag-evolve na rin no, yung pagkakaroon ng madaling access sa mga bakuna and this is one major step para mabawasan yung mga taong nagdurusa sa preventable diseases kagaya ng cervical cancer. So mamaya, dito sa next segment, ay atin pong tatalakayin yung myths o yung sabi-sabi tungkol sa cervical cancer at human papillomavirus. Sa atin pong pagbabalik! Ang bawat pamilya laging may tita. May titang maalaga at mapagmahal sa pamilya. May seryoso, may komedyano, may masungit, may mabait, may career-oriented, may galante, may kuripot. Pero anuman ang inyong labeling, ang pamilyang Pilipino may Tita Jing. Ang tita na handang makinig at iyong masasandalan. Ang tita na loved by millennials. Ang titang laging may balita at showbiz chika. May tips para sa working mommy. Lambigay para kay daddy. Payo para kina ate at kuya. OFW na feeling lonely. Connect ka sa akin. Trending issues, kasali rin. Lifestyle, gardening at farming, in na in. Basta anything under the sun, hashtag patok yan kay Tita Jing. Narito po tayo sa ating segment na myths versus facts para malinawan no, yung mga sabi-sabi versus kung ano po yung totoo, ano yung katotohanan. So short and sweet answers po tayo mula sa ating mga experts. Unahin natin si Doc Stipi. Doc Stipi, ang HPV ay airborne. Nakukuha ito sa hangin. Myth dahil ito ay sexually transmitted or this can also be transmitted by skin-to-skin contact, but never airborne. Lahat ng klase ng warts o kulugo ay matuturing na HPV at cancerous. Myth. Okay, most warts are definitely caused by HPV. But meron din tayong tinatawag na skin tags na mistaken for warts. Ang warts, hindi siya nagde-develop into cancer eventually. But having these warts can increase your risk na may cervical cancer. Pupuntahan naman natin si Doc Sibel. Doc, hindi maaring magka-HPV kung isa lang ang iyong sexual partner. Myth, no? Unfortunately, all it takes po ay isang close sexual encounter or intimate contact kung tawagin at pwede nang mag-transfer ang HPV, no? Unfortunately din, hindi natin kabisado kung minsan ng ating practices ng ating partner, no? Maaaring siya lang ang partner natin, pero maaaring marami siyang partners in the past or maraming current partners, unfortunately. So, pwede po talagang makuha ang HPV with just one intercourse or with one intimate contact.
Okay. Doc, balikan ko lang yung binanggit nyo. Sabi nyo kasi pwedeng marami siyang partners in the past. So pwede bang matagal na siyang na-infect? So unfortunately po, ito pong HPV, once nakuha nyo po, hindi na po ito mawawala. Maaari pong nakuha niya from another partner in the past and nandun na po yun sa kanya at maaari niya pong i-transfer ito sa inyo kapag kayo na po yung current partner. Pwede pong active, pwede din pong asymptomatic, no? Kuminsan po parang nagsha-shed lang sila, hindi nila alam na meron na po silang HPV and nata-transfer po sa ibang tao. And then unfortunately po pwede naman po sa partner po na transfer, sa kanya po makikita yung HPV po, pwede pong ganon. So it can be very tricky that way po, no? Kaya ang pinakamaganda po is to prevent ourselves from getting it in the first place. Kaya po gusto naming magpabakuna na po lahat habang maaga pa po at wala pa po yung first sexual contact kasi nga po kadalasan nakukuha natin through sex. Okay, next Doc. Myth or fact? Babae lang ang pwedeng magkaroon ng HPV. Ito po ay isang myth, no? Katulad po na nabanggit natin kanina, ang HPV po ay hindi namimili ng gender or sex, no? Pwede po ito sa lalaki or sa babae. Puntahan naman natin si Brian. Hindi hygienic ang magpabakuna sa butika dahil maraming tao at pwedeng may dalang iba't ibang sakit, no, dito sa butika. That's a myth. No? Kasama sa training namin na siguraduhin na ligtas at epektibo yung mga binibigay namin na bakuna. So hindi yan gagawin lang basta sa ordinary na counter, of course. We have select na meron kaming area dyan kung saan pwedeng magbakuna na sinisigurado namin na malinis and sanitize. No? So we still follow all the protocols needed, kagaya ng sinusunod din sa mga klinika at iba pang areas kung saan sila pwede magpabakuna. Professional ang mga pharmacists na nag-administer ng bakuna at dumaan sila sa masusing training. That's a fact. No? So hindi ka pwede maging pharmacist if you did not undergo a BS degree of pharmacy at meron din yung board exam na pinasahan. And then after that, yun nga yung nabanggit ko kanina, no, meron pa yung certificate training, no, na accredited by the Professional Regulation Commission and even by the Department of Health. So dumaan sa masusing pag-aaral as well yung mga pharmacists natin. So we are professionals and definitely we are healthcare professionals. That's why we can also administer these things. Brian, dagdag ko lang, may additional bayad ba sa butika pag doon ka nagpabakuna? Usually, Tita Jing, no, ang ginagawa ng mga pharmacy natin is kung magkano yung bakuna, yun yung binibigay sa pasyente na kailangan niyang bayaran. Ngayon naman, hingian natin ng parting shots, no? Yung ating mga bisita. Unahin po natin si Doc Stippy. Alright, I'll just keep it simple. Be screened and be vaccinated before you get cervical cancer. Napag-usapan po natin ngayon ang HPV vaccine pero gusto ko pong ipaalala na napakarami po pong ibang vaccine preventable diseases in adults, no? So kinakailangan pong tanungin po ang inyong mga doktor kung ano na po yung mga due na vaccines para po maiwasan ang sakit at maiwasan ang mga cancers na pwede pong ma-prevent ng mga bakuna natin. Sa mga nanonood natin ngayon, no, sa programa natin, gusto lang namin sabihin na mahalaga na magpabakuna kayo laban sa cervical cancer at siguraduhin na ligtas ang pamilya natin. You can go to your pharmacy for easier access of vaccines, of course, coordination sa mga doktor natin, at huwag kaligtaan, no, na merong paraan para ma-prevent natin ang cervical cancer. So go and get vaccinated. Well said, well said. Thank you, Brian. At thank you rin sa ating mga bisita, si Doc Sibel at syempre si Doc Stippy. So sa umpisa po ng ating programa, sinabi po natin na tayo ay may misyon na magkaisa para labanan ng cervical cancer. Ang bawat successful na misyon ay may aksyon. So ang aksyon po natin ay ang pagsuporta sa Solidarity petition para magkaroon tayo ng cervical cancer-free future. So ang nakikita po ninyo sa inyong screen ay ang website kung saan kayo ay pipirma para magpakita ng inyong suporta. Sa pamamagitan po ng pagpirma sa Solidarity Petition, ay tinatawag po natin ang pansin ng ating policymakers, legislators, political leaders, private organizations, medical organizations, at civil organizations na magkaisa na magpa-screen, diagnose at magpabakuna laban sa cervical cancer. Ipagpatuloy po natin ang ating advocacy para mas maramdaman pa ang National Integrated Cancer Control Act o NICA Law. So sa atin pong pagkakaisa,
Hay nako, darating din po tayo sa panahon na cervical cancer-free na ang Pilipinas. Suportahan po natin at i-follow ang Guard Against HPV on Instagram and Facebook. So maraming salamat po at sama-sama nating labanan ang cancer sa Pilipinas. So abangan po ninyo sa atin pong column sa Philippine Star. Tayo po ay magbibigay ng update ukol po sa isyong ito. At syempre, thank you po sa ating TFC subscribers na nanonood po sa atin ngayon at yung ating mga kapamilya sa Jeepney TV. Ayan. So tayo po ay bahagi na ng Jeepney TV family. Of course, Facebook, Instagram, YouTube, syempre TikTok, no? At patuloy po nating ipararating ang mahalagang impormasyon ukol po sa cancer, cervical cancer, at iba pa pong usaping pangkalusugan sa mga social media accounts po na ito. So, kita-kita po tayo. Thank you po. Ako po ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda. Bye!